Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Sa mundo ng mga mayayaman at makapangyarihan, bihira ang pagkakataong mahulog ka sa isang taong hindi mo dapat mahalin. Si Althea Villanueva isang bata ngunit kilalang milyonarya. Matapang, matalino, at may malamig na aura na kinatatakutan ng lahat sa kumpanya. Para sa iba, isa siyang babaeng walang oras sa pag-ibig. Pero ang hindi nila alam, matagal na niyang isinara ang puso niya matapos ang isang nakaraang sugat na hindi pa rin tuluyang naghihilom. At doon papasok si Riley Cortez, ang bago niyang secretary. Maganda, confident at may kakaibang init sa kanyang mga mata. Hindi siya katulad ng ibang empleyado na natatakot kay Althea. Sa halip, tinatapatan pa niya ang sungit nito ng mga simpleng ngiti at matatalim na sagot. Unang araw pa lang ni Riley napansin agad siya ni Althea. Miss Cortez, hindi ako sanay sa mga empleyadong walang takot sa boss nila. Malamig na sabi ni Althea habang nakatingin diretso sa kanya. Ngumiti si Riley. Hindi rin po ako sanay sa boss na ganito kaganda. Napatigil si Althea. Isang segundo. 2. Sen, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may kakaibang tibok sa dibdib niya. Hindi niya alam kung inis yun o simula ng isang bagay na hindi niya kayang kontrolin sa pagitan ng mga meeting, business deals, at malamig na tinginan. Unti-unting mabubuksan ang pusong matagal ng sarado. At ang tanong, kaya ba nilang labanan ang mundo? Kung ang kalaban nila ay ang sarili nilang nararamdaman? O baka naman, ang pinakadelikadong deal na papasukin ni Althea ay ang pag-ibig kay sariling sekretary niya. Dito magsisimula ang kwento nila. Maaga pa lang, ramdam na agad ang tensyon sa buong building ng Villanueva Corporation. Darating na raw yung bagong secretary ni Ma'am Althea. Good luck sa kanya. Tatagal kaya yon? Bulungan ng mga empleyado habang pasimpleng sumisilip sa elevator. Ding! Pagbukas pa lang ng pinto, tumahimik ang lahat. Lumabas si Riley Cortez nakasuot ng fitted blazer, confident ang lakad, at may dalang kakaibang presensya na agad pumukaw ng atensyon ng lahat. Hindi siya mukhang kinakabahan. Hindi siya mukhang takot. At lalong hindi siya mukhang aalis agad. Hi, casual niyang bati sa receptionist. Office ni Miss Villanueva? Napakurap ang receptionist. Straight ahead po. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Diretso siyang naglakad papunta sa pinakakinatatakutang opisina sa buong floor. Talk, talk. Come in. Pagpasok pa lang ni Riley, tumama agad ang malamig na titig ni Althea sa kanya. Tahimik. Sinusukat. Parang hinuhusgahan. So, ikaw ang bagong sekretary ko, sabi ni Althea. Hindi man lang tumayo sa upuan. Yes, ma'am. Late ka. Sumilip si Riley sa relo niya. 5 minutes early po ako. Napatingin si Althea sa wall clock. Tama siya. Pero hindi siya nagpahalata. Then next time be 10 minutes early. Ngumiti si Riley ng konti. Noted po, pero mukhang mahihirapan kayong hanapan ng mali sa akin. Tumigil ang mundo ni Althea sa narinig niya. Ilang segundo siyang walang nasabi. Hindi siya sanay. Hindi siya sanay na may sumasagot sa kanya. Pero imbes na magalit, bigla siyang natawa. Mahina. Halos hindi marinig. Interesting. Lumapit siya kay Riley dahan-dahan. At sa sobrang lapit nila, halos magdikit na ang mga mukha nila. Let's see kung hanggang kailan katatagal. Hindi umurong si Riley. Sa halip, lalo lang siyang ngumiti. Mas matagal po kaysa sa inaasahan niyo. At doon nagsimula ang laban nila. Lumipas ang ilang araw, pero hindi nabawasan ang init sa pagitan nila. Miss Cortez, nasaan ang 10 a.m. files ko? Nasa desk niyo na po. Nilagay ko na rin yung revisions para hindi na kayo mahirapan.
Tahimik si Althea habang binubuksan ang folder. Kompleto. Malinis. Perpekto. May problema po? Wala. Pero sa totoo lang, meron. Hindi niya magawang punahin si Riley. At lalo siyang naiinis doon. Miss Cortez. Yes, ma'am? Bakit parang hindi ka natatakot sa akin? Sandaling natahimik si Riley bago siya sumagot. Dapat po ba? Tumaas ang kilay ni Althea. Lahat ng tao dito takot sa akin. Hindi po ako lahat. Diretso, walang kaba. Napahinga ng malalim si Althea. Delikado ka. Ngumiti si Riley. Kayo rin po. Isang gabi, halos wala ng tao sa opisina. Tahimik. Madilim. Tanging ilaw lang ng desk lamp ang nagbibigay liwanag. Abala si Riley sa laptop niya nang maramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Althea, hindi ka pa uuwi? Tanong nito. May tinatapos lang po. Hindi mo kailangan magpaka-impress. Napatingin si Riley sa kanya. Hindi ko po ginagawa to para sa inyo. Then for what? Saglit na katahimikan. Para sa sarili ko. Hindi inaasahan ni Althea ang sagot na yon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng respeto. At paghanga, hindi niya napansin na nakatitig na pala siya kay Riley. At si Riley, nakatitig din sa kanya. Masyadong malapit, masyadong tahimik. Hanggang sa, "Ma'am," mahina niyang sabi. Mas lalo po kayong nakakatakot pag ganyan kayo tumingin. Paano? Parang may ibang iniisip. Napangiti si Althea. Meron nga. Anong iniisip niyo? Lumapit pa siya ng konti. Halos maramdaman na ni Riley ang hininga niya. Kung hanggang saan ka kayang umabot, tumigil ang oras. At sa pagitan ng titigan nila, may namumuong damdamin na pareho nilang hindi pa inaamin. Pero pareho na nilang nararamdaman. At habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi lang ito simpleng boss at secretary. Ito's isang gawand na baka mauwi sa pag-ibig. Hindi na normal ang mga sumunod na araw. Kung dati, puro banggaan at sagutan lang ngayon, may kakaiba ng nararamdaman sa pagitan nila at pareho nila iyong napapansin. Miss Cortez, samahan mo ako sa meeting. Napatingin ang ibang empleyado. Hindi ugali ni Althea ang magdala ng secretary sa ganitong klaseng high-level meeting. Pero si Riley, parang normal lang. Yes, ma'am. Sa loob ng conference room, kalmado si Riley habang nagta-take notes. Pero paminsan-minsan, nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Althea. Hindi yung usual na malamig na tingin. Iba, mas matagal. Mas personal. Pagkatapos ng meeting, sabay silang naglakad pabalik sa opisina. Tahimik. Hanggang sa, "Magaling ka kanina," biglang sabi ni Althea. Napatingin si Riley, halatang nagulat. "First time niyo po akong purihin." "Don't get used to it." Napangiti si Riley. Sayang, huminto si Althea sa paglalakad. Napapikit siya saglit parang pinipigilan ng sarili. Riley. Nanlaki ang mata ni Riley. Hindi siya tinatawag ni Althea sa first name niya. Kahit kailan. Yes, ma'am? Lumapit si Althea. Masyadong malapit. Delikado ka na talaga. Bakit naman po? Tumatagal ka? Napatawa si Riley ng mahina. Akala ko ba gusto niyo akong umalis? Hindi agad sumagot si Althea. Sa halip tinitigan niya si Riley na parang may hinahanap sa mukha nito. At doon, naramdaman ni Riley ang kakaibang kabog ng dibdib niya. Hindi ko na alam, mahina niyang sagot. At sa simpleng linyang iyon, may nagbago. Isang umaga mas maaga pa kaysa dati si Riley. Pero pagdating niya sa opisina, may nauna na. At hindi lang basta nauna. May kausap si Althea.
Isang babae elegante, maganda, at halatang mayaman. Nakangiti ito habang kausap si Althea at bihira lang makita si Althea na ganun ka-relaxed. "Who's that?" Bulong ng isang empleyado. Si Miss Cassandra Lim. Business partner daw. Tahimik lang si Riley habang nakatingin. Hindi niya alam kung bakit pero may kumurot sa dibdib niya. "Ah, ikaw siguro si secretary," sabi ni Cassandra nang mapansin siya. Lumapit ito, inabot ang kamay niya. "Cassandra." "Riley," sagot niya, pilit nang ngumiti. Napansin ni Althea ang biglang pagbabago sa aura ni Riley. "Miss Cortez, prepare the documents." "Yes, ma'am." Maiksi, formal, parang bumalik sa dati. Pero alam ni Althea, may mali. Lumipas ang ilang oras, pero hindi pa rin nawawala ang tensyon. Hanggang sa matapos ang meeting. "Althea, dinner?" Yaya ni Cassandra. Napatingin si Riley. Tahimik. Naghihintay. Saglit na tumingin si Althea kay Riley. Bago siya sumagot. "Maybe next time." "Sayang," ngiti ni Cassandra. "Next time then?" Pag-alis nito, bumalik ang katahimikan. "Miss Cortez." "Yes, ma'am?" "Anong problema?" "Wala po." "Don't lie." Napahinga si Riley ng malalim. "Bakit niyo po tinanggihan?" Napatigil si Althea. "Anong pakialam mo?" Masakit ang dating ng tanong. Pero hindi umatras si Riley. "Wala naman po." "Then don't ask." Tumalikod si Althea. Pero bago pa siya makalayo, "Akala ko po, gusto niyo siya." Huminto si Althea. Dahan-dahan siyang lumingon. "Selos ka ba?" Diretso, walang preno. Hindi nakasagot si Riley. Pero ang katahimikan niya, sapat na sagot. Lumapit si Althea. Mas mabagal. Mas seryoso. "Answer me." "Hindi." "Hindi ka sigurado." Napapikit si Riley. "Hindi ko alam." And sa unang pagkakataon, umamin siya kahit hindi direkta. Tumaas ang sulok ng labi ni Althea. Hindi ngiting nanunokso, kundi ngiting may nararamdaman na rin. "Good." "Huh?" Means may pakialam ka. At sa sandaling iyon, pareho nilang na-realize. Hindi na ito simpleng trabaho. At lalong hindi na ito simpleng laro. Ito na ay nagsisimula ng maging totoo. Simula ng araw na yon, may nagbago na sa pagitan ni na Althea at Riley. Hindi na lang ito palitan ng titig. Hindi na lang ito sagutan. Mas lumalim, mas naging totoo, at mas naging delikado. Isang gabi pareho silang naiwan sa opisina. Tahimik ang buong floor. Tanging ilaw mula sa city lights ang pumapasok sa malawak na bintana. "Hindi ka pa uuwi?" Tanong ni Althea habang papalapit kay Riley. "May tinatapos lang po," sagot niya, pero halatang pagod na. Lumapit si Althea sa likod niya. "Tumayo ka." Napakunot ang noo ni Riley. "Huh? Stand up." Sumunod siya. At bago pa siya makapagtanong, hinila siya ni Althea papunta sa couch. "Ma'am." "Relax." Pinaupo siya ni Althea, saka siya mismo umupo sa harap niya. "Hindi ka robot, Riley." "Alam ko po." Hindi halata. Napangiti si Riley ng konti. Tahimik silang dalawa. Magkaharap. Magkalapit. Hanggang sa unti-unting nawala ang distansya sa pagitan nila. "Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan?" Tanong ni Riley mahina. "Paano?" "Parang may gusto kang gawin pero pinipigilan mo." Hindi sumagot si Althea. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit. Napakagatlabi si Riley. "Kung gagawin ko," bulong ni Althea. Halos magdikit na ang mga labi nila. "Titigil ka ba?" Hindi nakasagot si Riley. Pero hindi rin siya umatras. At iyon ang sagot. Isang segundo. 2. At sa wakas,
Hinalikan siya ni Althea. Mahina, maingat, pero sapat para guluhin ang buong mundo ni Riley. Saglit lang iyon, pero parang ang tagal. Paglayo nila, pareho silang hinihingal. Ma'am, bulong ni Riley. Althea. Napangiti si Riley. Althea. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi na nila kayang itanggi. Hindi na naging normal ang lahat matapos ang gabing iyon. Mas madalas na ang titigan, mas malalim na ang mga usapan, at mas mahirap nang magpanggap. Isang gabi, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Na-stranded si Riley sa labas ng building. At bago pa siya makahanap ng masasakyan, may sasakyang huminto sa harap niya. Bumukas ang bintana. Si Althea, sumakay ka. Walang tanong-tanong, sumakay si Riley. Tahimik ang biyahe, pero ramdam ang init sa loob ng kotse. Basang-basa ka, sabi ni Althea. Napansin niyo pa? Of course. Huminto ang sasakyan sa isang tahimik na lugar. Hindi pa rin sila nagsasalita. Hanggang sa... Riley, seryosong sabi ni Althea. Napatingin siya. Hindi ko dapat ginagawa to. Allen? Yung ikaw. Napakagatlabi si Riley. Then bakit niyo ginagawa? Hindi agad sumagot si Althea. Tinitigan niya si Riley na parang naghahanap ng lakas ng loob. Because I like you. Tahimik. Malakas ang ulan sa labas. Pero mas malakas ang tibok ng puso ni Riley. Hindi lang basta like, dagdag ni Althea. Masigit pa doon. Unti-unting napangiti si Riley. Akala ko ako lang ang nahihirapan. Hindi ka nag-iisa. Lumapit si Riley. Hinawakan niya ang kamay ni Althea. At ako naman, mahina niyang sabi, gusto din kita. Hindi na napigilan ni Althea. Hinila niya si Riley palapit. At muli, nagtagpo ang mga labi nila. Mas matagal, mas totoo, mas walang takot. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng katahimikan, dalawang pusong matagal nang lumalaban, sa wakas sumuko rin. Pero hindi nila alam na ang tunay na laban ay magsisimula pa lang. Masaya. Iyon ang nararamdaman ni Riley sa mga sumunod na araw. Sa bawat simpleng tingin ni Althea, sa bawat pagbanggit nito ng pangalan niya, sa bawat lihim na nangiti na sila lang ang nakakaalam, para bang unti-unting nagiging tama ang lahat. Pero hindi lahat ng masaya nananatiling ganon. Isang hapon, habang nag-aayos si Riley ng mga lumang files sa storage room, may nakita siyang folder na hindi niya inaasahang makikita. Monteverde versus Cortez. Legal documents. Napatigil siya. Mabigat. Pamilyar. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. At doon, lahat ng pilit niyang tinatakasan ni bumalik. Ang negosyo ng pamilya niya. Ang pagbagsak nito. Ang taong may kinalaman. Ang pamilya ni Althea. Napaupo si Riley, nanginginig ang kamay. Hindi pwede. Pero mas lalong hindi pwede ang sumunod niyang naisip. Paano kung malaman ni Althea kung sino talaga siya? Kinagabihan hindi mapakali si Althea. Napansin niya agad ang pagbabago kay Riley. Tahimik. Iwas. Malayo. Riley. Ma'am. Bumalik na naman sa ma'am. At doon pa lang alam na ni Althea. May mali. Ano nung problema? Wala po. Don't do that. Gawin ang alin? Yung lumalayo ka. Napayo ko si Riley. Hindi siya makatingin. Althea, mahina niyang sabi. Nanlambot ang tono niya. At doon kinabahan si Althea. May hindi ka sinasabi sa akin. Tahimik. Masakit. Hanggang sa... Cortez? Napatigil si Althea sa sarili niyang sinabi. Dahan-dahan siyang napatingin kay Riley. Anak ka ng Cortez, diba?
Hindi na nakapagsalita si Riley. Pero sapat na ang katahimikan niya para sagutin ang lahat. Biglang nagbago ang hangin sa pagitan nila. Yung init, naging lamig. Yung lambing, naging distansya. Simula pa lang, malamig na sabi ni Althea. Alam mo na kung sino ako. Althea, pakinggan mo. Nilapitan mo ako dahil sa pamilya ko. Hindi! Then what? Revenge? Hindi ganon. Napaatras si Riley sa bigat ng mga tanong. Minahal kita. Sigaw niya. Tumigil ang mundo. Pero hindi ang sakit. Don't, putol ni Althea, malamig ang boses. Parang may pader na agad sa pagitan nila. Don't use that word. Pero totoo. Hindi ko alam kung alin ang totoo sa mga sinabi mo. Mas masakit pa iyon kaysa sa sigaw. Mas masakit pa iyon kaysa sa galit. Umalis ka. Mahina, pero malinaw. Nanlaki ang mata ni Riley. Althea, leave. And at sa pagkakataong iyon, wala nang nagawa si Riley. Kundi ang umalis, bitbit ang pusong siya ring sumira sa kanya. Tahimik ang opisina kinabukasan. Pero hindi ito yung normal na katahimikan. Ito yung may kulang. Wala si Riley. Wala ang boses niya. Wala ang tapang niya. Wala ang ngiti na kahit ayaw ni Althea hinahanap-hanap niya. Miss Cortez filed her resignation. Parang bumagsak ang mundo ni Althea. Accepted? Yes, ma'am. Tumangulang siya. Pero sa loob-loob niya, hindi siya sigurado kung tama ang ginawa niya. Lumipas ang mga araw. Mas naging malamig si Althea. Mas naging istrikto. Pero mas naging tahimik. Isang gabi naiwan na naman siya sa opisina. Parehong eksena. Parehong lugar. Pero ibang pakiramdam. Lumapit siya sa couch kung saan nangyari ang una nilang halik. Napaupo siya at dun niya naramdaman ang bigat. Damn! Sa unang pagkakataon, napamura siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Minahal kita. Bumalik sa isip niya ang boses ni Riley. Totoo ba yon? O isa lang kasinungalingan? Napapikit si Althea. Pero kahit anong pilit niyang itanggi, may isang bagay siyang sigurado na mimiss niya si Riley. At hindi lang iyon, mahal niya ito. Bigla siyang tumayo. Kinuha ang susi ng kotse. Hindi na siya nag-isip pa. Kung may mali man, kailangan niyang ayusin. Kung may totoo man, kailangan niyang malaman. And kung may pag-ibig pa, hindi niya ito hahayaang mawala ng ganun lang. Sa gabing yon, sa gitna ng ulan, may isang pusong handang lumaban para sa babaeng minsan niyang itinaboy. At para sa pag-ibig na hindi niya kayang kalimutan, malakas ang ulan, parang sinasabayan ng gulo sa isip ni Althea habang mabilis, niyang pinapatakbo ang sasakyan. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nagdalawang isip. Isa lang ang malinaw. Kailangan niyang mahanap si Riley. Pagdating niya sa maliit na apartment na huling address ni Riley, agad siyang bumaba kahit basang-basa na siya. Tok, tok, tok. Walang sumasagot. Mas lumakas ang ulan. Riley! Sigaw niya. Tahimik. Hanggang sa dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon, nakatayo si Riley. Namumugto ang mata. Halatang umiiyak. At hindi pa niya natatapos. Hinila siya ni Althea sa isang mahigpit na yakap. Hindi kita kayang mawala. Tumigil ang mundo. Napatigil si Riley. Althea, hindi ko na kaya yung wala ka. Tuloy ni Althea. Basag ang boses. Galit ako, nasaktan ako. Pero mas nangingibabaw yung mahal kita. Tahimik. Pero ngayon ibang klaseng katahimikan. Mas mabigat. Mas totoo. Dahan-dahang humiwalay si Riley. Tinitigan niya si Althea.
Paano kung masaktan ka ulit dahil sa akin? Mas masakit yung wala ka. Nanlambot ang puso ni Riley sa narinig. Hindi kita nilapitan dahil sa pamilya niyo. Mahina niyang sabi. Oh, may nakaraan tayo. Pero hindi ikaw yon. Alam ko na ngayon. Sigurado ka? Lumapit si Althea. Hinawakan ang pisngi niya. At kahit hindi pa, pipiliin pa rin kita. Napapikit si Riley. At doon, tuluyan siyang sumuko. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng sakit at takot, pinili nilang magmahal. Lumipas ang ilang buwan. Mas naging maayos ang lahat. Hindi naging madali. Maraming tanong. Maraming bulungan sa opisina. Maraming hadlang. Pero hindi na sila umatras. Sa loob ng opisina ni Althea, Miss Cortez Bironia. Althea naman? Sagot ni Riley nakangiti. Lumapit si Althea sa kanya. Old habits. Then baguhin mo. Mahirap. Try mo. Ngumiti si Althea. Okay, Riley. At sa simpleng pagtawag sa pangalan niya may lambing na hindi na nila tinatago. Hindi ka na alis? Tanong ni Althea, seryoso na. Umiling si Riley. Hindi na. Sigurado? Lumapit si Riley. Hinawakan ang kamay niya. Dito na ako. Napangiti si Althea. At ako hindi na kita pakakawalan. Sa likod ng malamig na imahe ng isang milyonarya, natagpuan ni Althea ang taong kaya siyang palambutin. At sa likod ng matapang na ngiti ng isang sekretary, natagpuan ni Riley ang taong handa siyang mahalin kahit gaano kahirap ang nakaraan. Hindi perpekto ang kwento nila. May sugat, may takot, may laban. Pero sa huli, pinili nila ang isa't isa. At minsan, yun lang ang kailangan. Sa mundong puno ng kapangyarihan at pera, akala nila iyon ang pinakamahalaga. Pero pinatunayan nila na kahit gaano kakayaman, wala pa ring tatalo sa pag-ibig na totoo. At sa kwentong ito, ang isang milyonarya at ang kanyang hot secretary ay hindi lang naging boss at empleyado. Sila ay naging tahanan ng isa't isa. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama, at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share, at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representasyon sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo,